Okay, so welcome po ulit. Magandang gabi, umaga, araw, hapon sa inyong lahat. So, kamusta mga bakasyon ninyo? Sana ay naging masaya tayong lahat. Ayan. So, by the way, nandito na tayo sa ating part 4 para sa ating school form automation SF2, SF5, SF9, SF10, and with bonus file of students profile. Okay, ngayon dito ipapakita ko sa inyo kung paano naman sa akin lang ha, kung paano ko siya in-automate. Okay? So, dito sa SF10, hindi to 100% automatic, unfortunately ha, pero I did my best para mas medyo mapabilis pa ito kaysa sa manual na gagawin natin. Itong SF10 kasi, alam nyo naman, ginagamit lang natin to kapag meron tayong student na kailangan natin gawa ng SF10, lalo na kung siya ay transferring. Ayan, yan lang naman ang purpose ng SF10 na to eh. Ngayon, may makikita kayo ditong, and by the way, nandito tayo sa ating database ha. May mga data na kagad na nakalagay. Saan ba nanggaling yan, yung mga yan? Yan po ay galing sa ating SF1 encoding sheets. Dito po yan galing, ha? Okay? So, ulitin ko ulit. Gaya ng sinabi ko sa mga previous video ko, correct dapat ang pagkalagay ng data sa asting encoding sheets. Okay? Balik tayo rito. Ayan na po yung mga data. Okay? Ngayon, magtataka kayo dyan, bakit walang first name? Kasi example lang po yung pangalan. So, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, malagay tayo ng pangalan. By the way, wala kayong input dito sa areang to ha. Itong sa learner's information. Wala kayong input yan kasi manggagaling yan sa SF1. Okay, ganito. So, halimbawa, yung example. Kunyari, ito yung pangalan. Juan de la Cruz. Okay, yan. Kunyari, Juan de la Cruz. Ngayon, makikita nyo dyan, magbabago. Juan de la Cruz. Okay? So, example lang naman yan. Palitan natin. Kasi sa SF1 pala kasi, una ang surname. Una ang surname, de la Cruz, tapos may kuwit, tapos Juan, di ba? Ganyan siya pag, kinaka-copy-paste natin. Tapos, kapag walang middle initial, ganyan, naglalagay tayo ng ganyan. Ayan. So, ito, kung mapapansin nyo, no, may pagkakataon na, halimbawa to, last name Dela, tapos first name Cruz Juan. Okay? So, may paraan tayo dyan. Pero mamaya, papakita ko sa inyo. Dito muna tayo. Okay? Kaya for example, yun yung pangalan ng mga bata natin. Dito tayo sa gilid. Yan, pero color tayo ha, nandito tayo sa blue. Ngayon, itong blue, saan to? Ano tong eligibility for junior high school enrollment? Ito po ay galing, ang data nito ay manggagaling sa Form 137 ng ating transferee. Yung elementary, okay, dito niyan ilalagay. Kung saan siya nag-LM, school ID, yan, grades. Ito lang naman ilalagay dyan. So, manual typing po ito kasi talaga naman ima-manual natin yan eh. Next. Dito tayo sa isa pa. Okay, grade 7 portion. Ano to? Saan to? Susundan nyo lang yan kung nakalagay nyari, kung school. Kung nag-grade 7 siya sa school na to, lagay nyo high school. School ID ng school na yon, district, division, region, ayan. Basta lagay nyo lang, sundan nyo lang yung binigay kong template dyan. Okay? Para yan sa grade 7. Next. Kung siya ay grade 8 naman, transfer grade 8, grade 8. Ayan. Okay? Kung siya naman ay grade 9, grade 9, grade 10. Okay? Yan. So, may bibigay pa ako sa inyong reminder or tips mamaya. Tapos ito. So, malinaw naman po, no? Kung grade 10 yan. Okay? Next, dito na tayo sa dulo. Okay. May nakasulat dito na, use this portion. Sabi ito, use this portion if you want to create new SF10 of your transferred in learners. Okay, ito na. So, sa bago kasing guidelines sa paggawa ng SF10, according dito sa division namin, dati kasi, sa amin, pag may bagong estudyante, transferee, ang ginagawa namin, from grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, nire-retype namin yung grades. Tama, di ba? Ganun ang ginagawa eh. Ganun kami dati, ganun ginagawa. Pero this time, iniba na nila. Pag transferee siya, ang gagawin mo na lang, i-input mo na lang, halimbawa, na grade 7 siya sa ibang school. Pagdating dito sa school namin, ang gagawan mo na lang ng SF10 na grades, hindi na yung grade 7 niya, yung grade 8 na lang. Hindi na tayo magre-retype ulit agad-agad simula umpisa. Yung grade 8 na lang yung kasalukuyan. So ganun siya, kaya
kung ganun ang template niyo, ito lang ang lalagay nyo ng grades. Itong portion lang na to, ha? Ito lang. Kung gano'n ang situation ninyo. Pero kung sa division ninyo, medyo ang style pa rin is kung transfer siya, tapos uulitin simula umpisa, kunyari grade 10 siya, tapos uulitin yung i-retype ng grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, kailangan pupunuan nyo to. Ito, lalagyan nyo to. Tapos, ito yung para sa grade 7 portion, ha. Tapos, ito naman sa grade 8 portion. Tapos, grade 9 portion. Tapos, grade 10 portion. Okay. Mamaya papaliwanag ko kung bakit may portion na yan. Okay. Kung ganon ang case. Pero sa case kasi namin, hindi na kami nag-uulit simula umpisa. Kung siya ay nag-grade 7 sa dating school, ang gagawa na lang namin ng SF10 ay pang grade 8. Pero, pagpo-focus kami, dito kami nagtatype sa grade 7 portion, sa may pinakauna. So, i-explain ko yan, maya-maya lamang. Okay, ngayon, balik tayo sa pangalan na to. Anong gagawin namin dito? Mali kasi. Dela, tapos Cruz 1. Diba? Dela Cruz 1 yun. Pupunta kayo ngayon dito sa student's name. Ayan. Don't worry. Kasi even though automation yan, may instances pa rin na magkakamali ang pagkakaintindi ng automation. Kaya, dito ngayon papasok ang edit. Edit nyo rito. Kunyari, ang surname niya dapat niya ay De La Cruz, diba? So, edit nyo rito. Type nyo, De La Cruz. Walang problema yan kahit galawin nyo yan dyan. Tapos ito, gawin nyo lang Juan. Ayan. Tapos, makikita nyo na ngayon dyan sa database nyo. Magiging tama na siya ngayon. Yan. Yan ang purpose niyan. Kaya meron akong student's name. Kasi may pagkakataon talaga na yung computer natin, mahirapan siyang identify kung nasa ng first name, middle name, ganun-ganun. Diba? So, dito lang kayo pupunta. Okay? Kaya hindi na kayo mahirapan din mag-ayos ng pangalan. So, just in case lang, mali yung pangalan, ha? Dito kayo pupunta sa student's name for correction. Okay? Pero kung tama naman lahat, wala na kayong gagawin dyan. Okay? Ngayon, punta ngayon tayo dito sa front and back. Ayan, dito na. So, kung maalala nyo, meron tayong tinatawag na portion, di ba? Okay? So, tingnan nyo yung pangalan ng student natin, ha? Meron tayong De La Cruz, meron tayong B, C, C, D, D, and name. Ayan. Diretso tayo dito. Ayan. Ano tong nakikita dito sa gilid? Anong purpose nito? Meron tayong Miguel dyan. Ayan. Halimbawa, mag-type ako ng pangalan dyan. De La Cruz. Anong napansin ninyo? Diba? Nagkaroon ka agad ng input. May data agad. May ganyan agad. May mga ganyan agad. Okay? So, ano bang purpose ng section na to? Itong portion na to. Ito po ay for preview. For printing purposes. Kapag printing yan, diretso na rin po yan, ha? Ayan, diretso na yan. Wala na kayong problemahin dyan. Okay? All you need to do is to type the name of your student. Halimbawa, si A. Ano si A? Meron bang A? Okay, tayo. Wala pala akong A. B pala ang meron. Kunyari, B. Ayan. So, B lang nakalagay. Kasi, bakit B lang? Kasi naman, sa database ko, yan lang ang nakalagay. Wala akong nilagay na grades eh. Ayan o. Yan yung kay B. So, meaning to say, itong SF10 kasi, hindi siya talaga totally at 100% automatic. May mga nilagay lang ako para makatulong at mapabilis sa paggawa natin ng SF10. Kagaya nito, yung preview na to, makikita nyo kagad. Diba? So, ano itong eligibility? Ito yung sinasabi ko kanina. Eligibility, ito po yun. Okay, eligibility, ito yun. Yan yun. Okay? Tapos, ito namang isa, grade 7 portion, saan yan? Ito po yun. Ito yun, yung scholastic record ng grade 7. So, yan yung school ID, district, division, di ba? Yan. School ID, district, division. Yan po yung purpose niyan. Okay? So, ayan. Titira nyo lang siya dyan. Then, makikita nyo na. May ilalagay nyo na. Ang kinagandaan lang kasi nito, unlike na per file mo siya gagawin, eto, pangalan na lang itatype mo. Okay? Hindi ka na mag-open ng maraming pangalan. Paano kung ang transfer mo 30 o 20? O di 20 SF10 manual mong i-edit. Pero dito, mag-encode ka lang ng isang file, tapos diretso na, print kagad. Okay? Yun lang yung kinagandahan ng template na to.
So, ulitin ko lang ulit ha. Sa SF10, ano na to, etong part na to, wala nyo pong i-delete. Wala kang gagalawin dyan. Dito lang kayo magmamanual. Simula sa eligibility hanggang sa my grades. Okay? And ulitin ko lang ulit, kung ang case ng inyong division ay hindi na kayo nag-uulit, kung yan ay transfer, halimbawa, grade 7 siya, hindi nyo na i-retype yung grade 7. Grade 8 na diretso. Dito kayo mag-i-edit ha, sa pinaka-umpisa. Okay? Pero kung ang case ng division ninyo ay, kung siya ay grade 10, transferee, at magre-retype daw kayo lahat, edi dito kayo magsimula. Dito yung grade 7, dito yung grade 8, grade 9, grade 10, hanggang sa dulo. Okay? So, kung meron kayong comments, suggestions, tanong, pwede nyo namang ilagay dyan sa ating comment section. At syempre, para maliwanagan din kayo kung paano siya ginagamit. Okay? See you and goodbye.